Maligayang oras sa ating lahat, mga ginigiliw po natin mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating mass evangelism ng ating Northern Luzon Mission through this media evangelism and care group. Ako po'y nagagalak na makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng video na ito. Naliligayahan po ako't napagbigyan ng pagkakataon na ating pag-aralan ng isang magandang pangako sa Biblia. Lahat po tayo ay nakarinig na ng matamis na pangako. Ang iba ay hindi tinutupad, ang iba naman ay tinutupad. May mga umaalis na hindi na bumabalik. Kaya nga ba ang iba ay advance na mag-isip? Pag sinabi nilang umalis ay wag mo nang abangang babalik. Pero meron pong isang pangako sa Biblia mga kapatid na nais ko pong ihatid sa inyo sa oras na ito. Ito po ay ang pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik. Ang akin pong tema ay pinamagatang ang muling pagbabalik. Ang muling pagparito ng ating Panginoon. Samantalang ang marami ay hindi na naniniwala rito. Tayo po mga kaibigan at mga kapatid ay buo ang loob at may pagnanasa at buo ang pananampalatayang babalik si Kristong ating tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, iniisip ko, sino ba ang lugi kung hindi babalik ang Panginoon? Siya ba o tayo? Tingnan niyo mga kapatid, sino po sa inyo ang nagsasaka? Pag ikaw ay isang magsasaka, bago mo anihin, ay ihahanda mo muna yung lupa, tama? Bago ka dumating sa pag-aani, ay maglalagay ka muna ng iyong tataniman, itatransplant mo yung iyong binhi, pagkatapos na tumubo nun mga kapatid, ay patutubigan mo, iesprehan mo, tatanggalin mo ang kuhol, lalagyan mo ng tubig, papatubigan mo, pagkatapos niya ay babantayan mo, pagkatapos ng ilang buwan, ay hindi mo pababayaan, patutubigan mo ulit at babantayan sa mga maninira. Sino ang isang magsasaka na aanihin na niya bukas yung kanyang pananim, sasabihin niya, ayaw ko na, pagod na ako, bahala na lang? Mga kapatid, meron bang magsasaka na pagkatapos ng kanyang sacrifices, aanihin na niya bukas, sasabihin niyang ayaw ko na? Of course, sasabihin natin, masama na ang pag-iisip ng magsasakang iyon. The same true with Jesus, mga kapatid. Ang Panginoon, matapos niya tayong likhain, nung tayo'y nagkasala, tinubos niya tayo at siya po'y nabayubay sa cross. Pagkatapos siya mabayubay sa cross, bumalik sa langit at ipaghanda tayo ng tatahanan, tapos sasabihin niya hindi na siya babalik. Mga kapatid, malaki na ang investment ng Panginoon sa sangkatauhan. And I would like to tell you, He is coming back. Ang tanong ay, bakit ba siya muling babalik? Number 1, babalik si Kristo upang wakasan niya ang sanlibutan. Mga kapatid, walang forever sa mundong ito. Ang sanlibutan ito ay hindi rin forever. Ang sabi ng Zephaniah 1:18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kapatid, this earth too will end. Ang katapusan ng mundong ito, mga kapatid, ay darating din. Pangalawa, bakit babalik ang Panginoon? Sapagkat ipagkakaloob niya ang gantimpala. Ang sabi ng Job 5, versikulo 29, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. Pagbalik ni Jesus sa pangalawa, mga kapatid, babalik siya upang igawad ang kanyang pagpapala sa mga naglingkod. Ano mga kapatid? Sila daw po'y bibigyan ng buhay. Sa mga nagsisagawa ng masama, ang sabi niya, at sa mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So mga kapatid, ang Panginoon ay merong dalawa sa kanyang pagbabalik. Sa mga mabubuti, sila'y bibigyan ng gantimpala, buhay na walang hanggan. Sa mga masasama, sila'y bibigyan ng gantimpalo, sapagkat sila'y papaluin ng mga kapatid, ng pagpaparusa magpakailanman. So pangalawa po yan. Ano po? Pangatlo, bakit babalik si Jesus? Upang dalhin ang mga matuwid sa langit. Unang Tesalonica 4:16 at 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So, babalik pala si Jesus sapagkat dadalhin niya tayo sa langit kung tayo po'y masusumpungang matuwid kasama ng mga nauna nang na mahinga nating mahal sa buhay na naging tapat sa Kanya. Pang-apat, bakit siya babalik? Babalik po siya upang tuparin Kanyang pangako sapagkat hindi paasa ang Panginoon.
di tulad niya, pinaasa ka lang at sinaktan. Ayan mga kapatid, ano po ang sabi niya? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ihanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ano sabi ni Jesus? Ako'y muling paparito at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, doon din tayo dumuon. Juan 14:1 hanggang 3. Mga kapatid, ang pangalpat na rason ng Panginoon bakit siya babalik ay dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangako. Because He is a God who fulfills His promise. Ang tanong, kailan siya babalik? Ano ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik? Alam niyo po, bago si Jesus Christ, ito mga kapatid dito sa Mateo 24:3, samantalang nandun si Jesus Christ, nakaupo, pinuntahan siya mga disciples. Ang sabi ng mga disciples, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Watch out, may dalawa pong tinanong sila dito Ano ang magiging palatandaan o tanda ng iyong pagpaparito at ng katapusan ng sanlibutan? Mayroon pong dalawa tayong makikitang katotohanan dyan. Ang sabi niya, ano ang tanda ng pagparito at katapusan ng sanlibutan? Mga kapatid, ang katapusan pala ng sanlibutan ay ang pagparito ng Panginoon. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Sinaysay ng Panginoon, ano po? Isa-isahin po natin. Number 1 na tanda, mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Tingnan niyo po sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Nakita niyo mga kapatid? Sa mundo po ngayon na ating ginagalawan, ay mayroong mahigit 4,000 na mga religion. Iba't ibang paniniwala ng mga tao, iba't ibang kaisipan. Ang iba ay nagpapanggap na sila po ang Kristo at sila po ay propeta. Opo mga kaibigan, ang religion ngayon, karamihan ay naging business. At ang sabi niya, bago ako paparito, ay magiging ganyan nga. Ano daw po? Paglaki ng kawilihan sa paghuhula. Alam niyo po yung mga dyaryo? Kahit mga radyo. Ang dami pong mga patungkol sa paghuhula o zodiac sign. Alam niyo, may narinig po akong kwento, may magkasintahan. Yung lalaki matalino, yung babae medyo meron pong konting kahinaan sa pag-iisip. Nag-date daw sila. Siyempre, nag-date sila, nagbrabrasuhan. Samantalang pinapanood po nila ang paglubog ng araw, pagsibsib ng araw sa may kanluran. Ang sabi daw nung lalaki, Han, anong zodiac sign mo? Ito pong babae ay hindi niya alam yung zodiac sign kasi medyo mahina ang isip. Ang sabi niya, Han, ikaw muna. Matalino rin siya, sumagot, ikaw muna. Ang sabi daw po nung lalaki, ang aking zodiac sign, Han, ay Cancer. Napaisip daw yung babae, sabi niya, Cancer, ganun lang pala yun. Sabi niya sa akin, Han, ang aking zodiac sign ay ulcer. Sabi daw ng kanyang kasintahan, Han, walang ganun. Walang ulcer. Ang sabi daw ng babae, ay hindi, joke lang pala. Goiter pala, sabi niya. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Dahil ang mga tao ay parang naiisip po nila na ang kapalaran ay pwedeng basahin. Dahil po sa mga bulaang propeta. Meron po tayo mga bulang kristal. May mga kumikita ng malaki dyan, mga kapatid. Mayroon yung mahigit na 3,000 hanay tungkol sa paghuhula, batay sa bituin at sa iba pa. So mga kapatid, may mga nagsasabi rin sa may Batang Mindanao na sila daw ang Diyos. Sila daw po si Kristo sa ngayon. May mga nagsasabing sila na ang Kristo at pahahabain ang kanilang buhok at balbas. Mga kapatid, tanda po yan ang kanyang pagbabalik. Number 2, tunggalian ng mga bansa at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at alingaungaw ng digmaan sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kaharian. Ang sabi po ni Mrs. White, gagamitin ko po yung sinabi niyang, like the old days, mga kapatid, na ang mga bansay naglalaban-laban, ganun din po ang pagdating ni Kristo. Bago siya darating, maglalaban-laban. Palatandaan po yan, mga kapatid, ng paglalaban. Nakita niyo po yan, yan po yung stealth. Yan po yung hindi kayang makita sa radar. Kung ano-anong naiimbento. Noong World War I, 20 million ang namatay na tao. Noong World War II, 50 million ang namatay na tao. Ngayon, mga kapatid, ay nagbabadya ulit, ang digmaan. Digmaan sa Korea, Vietnam War, Iraq, naalala po natin yan, Indochina, Algeria, Bosnia, at marami pang mga digmaan.
ang ika-20 siglo ang siyang pinakamadugo sa lahat. Ano po ang sabi ng Lucas 22:25? At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na nanatitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Number 3, mga kapatid. So, magkakaroon ng digmaan, magpapalakasan ng mga bansa. Nakita po natin yan. Number 3, ang kakayahan sa pagwasak ng mundo. Tingnan niyo po ito ha. Sa ngayon, noong digmaang pangalawa, mga kapatid, ay natigil po ito ng ang Amerika ay hinulog po nila yung atomic bomb sa Nagasaki at Hiroshima, Japan. Ano po? Alam niyo po ba na kasing laki lang daw halos yun ng ating legs? Ayan, maliit lang po siya. Nung hinulog siya, hindi lamang po pala, mga kapatid, yung pagsabog ang nakapaminsala, yung radiation. Na ano patang sabi nila, pagka na-radiate ka, pati yung balat mo, magkakaroon ka ng skin disease na aagnas. At marami pa na naging epekto ito. Alam niyo po ba na 3,000 times na pinalakas yung atomic bomb, ang tawag na po ngayon ay nuclear bomb. Mga kaibigan at mga kapatid, ano pa? Ang sabi ng Apokalipsis 11:18, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak sa lupa. Ang dami pong klase ng bomba ngayon. Meron po tayong biological weapon. Oh, ano po ito? Naalala niyo po yung anthrax noon, sumasama sa hangin. Nasabi nila kung sasadyain sa Pilipinas, pakawalan, in 20 minutes, mga kapatid, milyon-milyon ang mamamatay. Ano pa, mga kapatid? Meron tayong electronic bomb na pag sumabog po ito ay nakakakuryente. Meron po tayong botulinus bomb. Meron po tayong napalm bomb. At iba-iba pang bombang na iimbento ng mga tao. Pinakamalakas po dyan ay yung nuclear. Alam niyo po, meron po ako nabasang article lang, sabi niya, pag masisiraan daw ng tuktok yung custodian ng United Nations at pasasabugin niya ng sabay-sabay yung hawak po ng United Nations, kaya po nilang hatiin ang Earth into 20 pieces sa kanilang calculation. O, tingnan niyo, mga kapatid ha, kapag nag-nuclear na daw ang mga terorista, parating na ang ating Panginoon. Number 4, na palatandaan. So, mga kapatid, yung mga bombang iyan, yung pagsalanta ng iyan ng mga katalinuhan ng tao na lumalago sa paggawa ng warfare, mga kapatid. Alam nyo, ang nakakatakot po ngayon, maging itong kalikasan ay ginagamit na sa pagsira. Kaya na po nilang kontrolin, maging ang bagyo. Kaya nilang lagyan ng lindol. Yan po ay mahabang pagsasalaysay kung akin pong isasalaysay sa inyo. Number 4, marupok na mga kasunduang pangkapayapaan. Pagka sinabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkaya'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak at sila'y hindi nangangatahan sa anumang paraan. Unang Tesalonica 5:3. Ito po ang sinisigaw ng marami. Peace! 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 At ang tanging sisigaw nito ng mas malakas ay ang kapapahan sa Roma sapagkat sila po ang magpapalabas ng peace. Alam niyo, mga kapatid, bago darating ang Sunday law na iyan at pagdating niya, na tayo lang ang hindi nakikipeace sapagkat tayo hindi makikiisa sa pangingilin ng araw na hindi tinadhana ng Panginoon. Tayo po ay ang masasabihang hindi sumusunod yan. Kaya darating po yung panahon na tayo po sa panahon ng Sunday law ay mga kapatid, ay talagang huhulihin kasi hindi tayo nakikiisa sa peace. Pero alam niyo po, marurupok ang mga peace treaty na iyan. Ano pa? Tanda number 5, mga taggutom at magkakagutom. Dahil po sa war, dahil po sa iba't ibang mga pagdaluyong ng kasamaan, ay magkakaroon ng gutom. Sa Pilipinas, mga kapatid, marami pa rin ang nakakaranas ng gutom. Sa Somalia daw, mga kapatid, may lugar doon na, lalo sa Bangladesh at sa iba't iba pang lugar, namamatay na lang sila sa gutom. Pag umuwi yung isang tatay dito sa Pilipinas, umuwi tatay sa bahay, nagtatanong siya, Nay, ano ang pagkain? Pero sa kanila, hindi daw ganun. Ang tanong ay, Nay, sino ang naka-schedule nakakain? Kasi ini-schedule na nila yung pagkain. Nakakatakot, sino ang naka-schedule nakakainin? Ayan. Kaya mga kapatid, itong taggutom. Ano pa? Lilindol sa iba't ibang dako. Nakikita nyo po yan? Ayon sa pag-aaral sa kapaligiran ng United Nations, 3 bilyong ektarya ng mabungang lupain ay nasisira na kagagawa ng tao simula ng 1945. Ang tao ay nabubuhay isang kahig, isang tuka. Kaya mga kapatid, humigit kumulang sa 57 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa gutom. Mga kapatid, mas marami pa ito sa COVID na namamatay sa gutom. 60% ng populasyon ng mundo ay kumakain ng kulang sa sustansya, pagkain, at 20% ang mga nagugutom.
So, magkakaroon ng tagutom. Because this world is never lovely anymore. Ano pa? Malalaking peste. O, pagmasdan niyo po ito mga kapatid. Ano po yung mga peste noon? Ito po yung severe acute respiratory syndrome noon. Mad cow disease, hantavirus, birds flu, Ebola virus, MERS-CoV. Ngayon mga kapatid, coronavirus. Ito pong coronavirus ay family po ito ng Middle East respiratory syndrome at ganun din po ng SARS. Nag-mutate po, nag-evolve. Hindi natin alam kung talagaan saan ito galing. Subalit ang alam natin mga kapatid, ito ay palatandaang darating na si Kristo mga kapatid. Tingnan niyo po ito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pataas pa rin ng pataas. 4,648 po ang pinakadatos ngayon na may confirmed cases. 297 nang namamatay, 197 pa lang ang naka-recover. Mga kapatid, huwag niyo po itong ipagtataka. Ito po ay magbabadya ng kahirapan at tatagal pa rin ng tatagal ito. Bakit po? Ito po'y palatandaang darating na si Kristo. Pero tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ito yung ating hinihintay, kaibigan. Kaibigan ko, huwag kang kakabahan. Kung ikaw ngayon ay nakakaranas niyan, natatakot ka ba? Yan po ay palatandaan. Magpalakasan tayo ng pananampalataya. Jesus is coming back and we are going home. Maruming kapaligiran. At ang lupa ay malulumang parang bihisan. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano nakapolluted? Nung ako'y bata pa rin po ako hanggang ngayon. Ayan. Nung ako po ay mas bata pa, libre lang naman ang tubig. Pwede kang umigib, uminom sa puso. Pero ngayon, contaminated na ang mga tubig, mga kapatid. Ano daw po? Maging ang hangin. Maging ang hangin. At upang ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Ano pa mga kapatid? Nauubos ang mga likas na yaman. Kung ano-ano ang nakikita natin. Next, ang sabi niya, lindol. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Alam niyo po itong mga plates natin mga kapatid, itong mga faults ng lupa ay pinag-aaralan at sadyang hinihintay nga po natin yung Big One. Alam niyo po itong Big One na ito, ang center po nito, ang tawag dito ay West Valley Fault. Ang center po nito ay nandoon sa Rizal. Kaya kung titignan niyo po dyan sa Rizal, Antipolo, ang gaganda ng mga bundok, pero bakit konti ang tao? Sapagkat alam ng mga researchers na nandyan yung center, mga kapatid, nung West Valley Fault. Diretso po yan hanggang sa Cavite, hanggang dito sa may Bulacan. At pagtatama talaga yung Big One, mga kapatid, libo-libo ang mamamatay, daan-daang libo ang mamamatay. Sa iba't ibang lugar ay nagkaroon po ng iba't ibang lindol. Nakaraan sa China, may 50,000 namatay. Noong July, na 1990, ako po ay batang-bata pa noon. Ako'y 2 years old pa lang noon, mga kapatid. Ay ang daming namatay. Naalala ko po yung kwento, yung isang madre, kasama niya yung 2 batang naglalakad ay natabunan ng bato. Ang Dagupan City ay lumubog ng isang talampakan. Ito po'y palatandaang babalik na si Kristo, mga kapatid. Panoorin po natin itong video na ito. Kung paanong ang mga lindol ay nagdadala ng kahirapan, at pag may lindol, may sunog, may pagsabog, may pagyanig, may paghihirap, may kamatayan. Ano pa mga kapatid? Mga kapighatian, increased natural disasters. Minsan kagagawan na rin ng mga tao. Napapansin nyo ba mga kaibigan at mga kapatid, panay-panay ang pagbaha. Kung tag-init, El Nino, halos walang tubig. Pag tag-ulan naman, La Nina, punong-puno naman ng halos ng tubig. At baha dito, baha doon. Ang daming namamatay. Wildfire sa iba't ibang lugar. Palatandaan, ikasyam, sa kunang dulot ng kalikasan. Ito mga kapatid, magkakaroon ng lindol, kagutom, magkakasalot, magkakaroon ng mga bagay na nakakakilabot, at mga dakilang tanda mula sa langit. At magkakaroon ng kasalatan sa bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat. Nakita niyo yung ugong ng dagat, mga kapatid? Noong 2008, ako po ay high school nung tumama po yung malakas na lindol at nagkaroon ng tsunami. 280,000 ang namatay. Nung nakaraan lang mga kapatid, 2013, November. Naalala niyo mga kapatid, yung tumama yung Yolanda. Ano pa? Sa Pilipinas, meron na ring buhawi. Umuulan ng yelo. Hindi natin maintindihan itong mga ito, mga kapatid. Ano po? Noong nakaraang 1833, mga kapatid, nakita natin ang pag-ulan ng mga meteors.
So ito mga kapatid, ay pagputok ng bulkan. Kung nakaraang January, ilang kasal ang hindi natuloy dahil sa pagputok ng bulkang Taal at iba't iba pang bulkan. Alam niyo po ba na connected ito? Nung pumutok ang bulkang Taal, pumutok din ang bulkan sa Mexico, pumutok din ang bulkan sa Japan, sapagkat ito po interconnected. At alam niyo po ba mga kapatid, na may nadi-discover na na bagong isla na umuusbong sa Pilipinas. Bakit po? Ito po ay bunga ng pagputok ng bulkan, yung caldera na tinatawag mga kapatid. We are in a Pacific Ring of Fire. Tanda number 10, pagkasira ng moralidad. Tingnan niyo po ito. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano po ba ang nangyari sa panahon ni Noe? Sila po ay nagkakasiyahan. Nagsisi ang Panginoon sa kanilang lang tao sa lupa. Kaya anong ginawa nila? Yung mga tao noon, mga kapatid, ang pagparito ng tao sapagkat gaya ng anong araw ng paggunaw, sila ay nagsisikain. Alam niyo po ba na kung magbi-business ka, ang ina-advise ngayon trending ay pagkain? Kasi ang karamihan na ngayon mga kapatid, Kristiyan. Ang kanilang Kristo ay yung tiyan. Ano pa? Nagsisiinom. Iba't ibang alak ang naiimbento mga kapatid. Bata, matanda, umiinom. Nangangag-aasawa. Ito pong nag-aasawa at na pinag-aasawa, ito po ay kasama na dyan ang adultery, fornication, same-sex marriage. Na pat yung mga bigating mga bansa, mga first world country, ang sumusuporta pa dito sa same-sex marriage. Ano po ating sinasabi mga kapatid? Ito po'y palatandaan na darating na ang Panginoon. Ang kahalayan. Alam niyo po, bumababa ang moralidad at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tingnan niyo po ito. Noong 1900, isa sa bawat 12 kinakasal lang ang naghihiwalay. Noong 2000, isa sa bawat 2 na ikinakasal, naghihiwalay. Ngayong 2020, hindi pa kinakasal, naghihiwalay na. Bakit? Hindi na uso ang kasal. Ang sabi ng lola ko noon, bilang ng panganganak na mga kabataan ay tumataas. Ano po ito? Teen pregnancy. Ito po, pagtaas ng krimen at karahasan. Ano sabi niya? At sumama ang lupa sa harap ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita niyo yan mga kapatid? Noong unang panahon, sabi ng aking lola, pag naglakad siya kahit alas 6 na ng gabi at madilim na, hindi siya napapano. Pero ngayon, napakadelikado ng panahon. Ano ba mga kapatid? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Noong unang panahon daw, ang sabi ng lola ko, pagka daw po ay naubusan na ng kanin at narinig ng kapitbahay na nagkukudkud na ng tutong ng kaldero, hindi na yan nagtatanong. Pag hindi pa sila kumain, may kanin sila, magdadala na yan sa kapitbahay. Ngayon mga kapatid, kahit mabutas na ang kaldero mo, kakukudkud, walang magbibigay ng kanin. Butit na bubuhay ngayong COVID, quarantine, ang pagiging mapagbigay ng iba. At pag nagbibigay ngayon mga kapatid, laging may selfie. Napansin niyo po ba? Binibidyo lagi. Kasi may self-praise at ipopost sa Facebook na nagbigay siya. Kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag nang malaman ng kaliwang kamay ang ibinigay ng kanan. Anong ibig sabihin nito? Ang mundo ay gustong-gusto ngayon ng display. Pag ikaw ay namigay para lang mayroon kang pang-post sa Facebook na ikaw ay namimigay din, then you have received already your prize. Kikita nyo, doon sa mga waiting shed, ang lalaki, this project is pursued to the leadership of. Ang mahirap, pati yung upuan nilalagay, this bench is, the donor is donated by. Pati yung donor ay dinonate na rin. Ngayon, kung manood po kayo ng TV, normal ang same-sex na relasyon. Pag nanood ka ng TV ngayon, ang bida yung kabit, kaawa yung original na asawa. Kung manood ka ngayon, mga kapatid, makasalamuhan mo, magaganda pero hindi babae. Alam niyo po, ang sabi ng narinig ko, ang pagkakaiba daw noon at ngayon. Noon, maraming babae pero hindi maganda masyado. Ngayon daw, maraming magaganda pero hindi babae. Isang ugaling mapag-alinglangan. Ano po ang sabi? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na. Bakit po? Sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya ng may tuya at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Nang dahil po sa pagsagana ng katalinuhan at katampalasanan ng tao, parang wala ng halaga
Ang daming atheist na lumalabas. Bakit po? Nang dahil sa dumadami ang katampalasanan. Ang sabi niya, maibigin sa kalayawan. Kapatid, alam niyo po ba na ang Facebook ay punong-puno ng kalayawan, punong-puno ng kayabangan. Edited lives kung tawagin, mga kapatid. Pagkakain na, bago kakain, kailangan picturean muna para may i-post. Kahit gutom ka na, oops, wag muna. Kahit mainit, basta maganda yung dagat, magpo-post lang, karang naliligo. Hindi naman talaga naligo. Why? Kalayawan. Pagyayabang. Gustong-gusto ng tao lagi, siya'y masaya. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mas gustong movie, manood, ma-entertain. Ano pa mga kapatid? Milyong kabataan nakikipagpunyagi sa addiction sa droga. Ang pahayagang pangmasa ay niluluwalhati ang sex at immoralidad. Last, mga kapatid, ang ebanghelyo sa sanlibutan. Ang sabi niya sa Matthew 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ito mga kapatid, ang huli. Pag ipinangaral na ang ebanghelyo. Sa datos, mga kapatid, ay 203 countries na ang napasok ng Seventh-day Adventist. Meron na lamang mangilan-ngilan ang hindi napasok. At dahil sa social media, ay napapasok na po, na ipapangaral po ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaibigan, 15 palatandaan. Ito'y siguradong mga palatandaang nangyayari sa ngayon. Ang sabi ng Panginoon, babalik ako anak, muli akong babalik. Dalawang magkasintahan ang nagsumpaan. Ang lalaki ay sundalo, ang sabi niya, mahal, huling giyera ko na to. Pagkatapos ng giyerang ito, babalikan kita at magpapakasal na tayo. Samantalang sila nakupo, ang sabi niya, next year, pag namulaklak na ang puno ng suhang iyan, babalik na ako. Mga kapatid, to make the long story short, ay umalis ang lalaki, umasa ang babae. Samantalang nakikipagyera, ito palang lalaking ito ay nasabugan. Naputo lang isang paa, nagkaroon ng maraming peklat sa mukha, sa iba't ibang parte ng katawan. Sa magkatuwid ay pumangit na siya. Ang lalaki pong ito ay bumalik, subalit nahihiya siyang magpakita sa kanyang minamahal. Ang babae ay nakita niyang malapit ng magbulaklak. Bagaman wala pang bulaklak ang suha, ay umupo na siya doon at naghintay sa kanyang minamahal. Nung nagsimula mga kapatid, namumukadkad ng bulaklak ang suha, tuwang-tuwa siya. Every day she was so excited to wait for her beloved. Dumaan ang ilang araw, dumami ang bulaklak. Dumaan ang ilang linggo, nandoon siya mula paglubog ng araw, mula pagsikat hanggang paglubog. She was waiting for her beloved. Mga kapatid, hanggang sa lumipas ang buwan, ang mga bulaklak ay naging bunga. Hanggang sa iisa na lamang. Ang sabi ng babae, hindi na yata siya babalik. Bukas, ang sabi niya, sigurado akong malalaglag na ang bulaklak na iyan. Bukas ang huli kong paghihintay. Kaya bumalik siya kinabukasan at naghintay. Samantalang siya nakaupo, and she was waiting, and she was waiting, and she was waiting for her beloved. Nung sabi niyang magtatakip silim na, hindi na siya babalik. Siya daw po ay tumayo, at nung simulan na niyang maglakad, ay mayroong lalaking naglalakad ng may crutches, puto lang isang paa, pangit ang itsura, umiiyak. Tumakbo ang babae, ang sabi niya, siya ang aking minamahal. Tumakbo siya at niyakap niya ang kanyang minamahal na boyfriend. Ang sabi niya, akala ko hindi ka na babalik. Alam niyo po ang sabi ng boyfriend? Mahalang, sabi niya. Simula pa nung unang araw na nag-abang ka sa may suha, ay nandito na rin ako't nagtatagot na hihiyang magpakita. Sa tuwing ikaw ay umiiyak na naghihintay, namdam ko at ako'y tumatangis, ako'y nahihiyang pumunta sa iyo. Pero alam mo, sabi niya, kahit anong mangyari, pinilit kong bumalik. Nahihiya na akong magpakita, pero hindi kita kayang tiisin. Ngayon, ikaw mag-decide kung ako pa rin ba ang nais mo. Mga kapatid, kung ang tao ay marunong mangako, tuparin ang kanyang pangako.
how much more ang Panginoon na mismong buhay niya ay kanyang ininvest para sa iyo at sa akin upang kanyang babalikan. Babalik po siya. Magtiwala po tayo. Babalik po siya. Malapit na. Babalik po siya. Malapit na. Mas malapit pa sa ating inaakala. Since I found the Lord, my life has been blessed. In spite of all my worries, He promised to give me rest. Before I am so bothered of all the worldly cares, but right now I am longing for the home He has prepared. He promised me that He will return and bring me to the place that I belong. And right now I am thinking of that wonderful home, for I know He will come and take me home. I long for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home. I am just a stranger in this world where I stand now. My place is in heaven, and I'm bound therein somehow. I'm waiting for that someday when Christ will come again, and then He will get His people and eternity begins. He promised me that He will return and bring me to the place that I belong. And right now I am thinking of that wonderful home, for I know He will come and take me home. I long for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home. I belong for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home, my home, our home. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakila at mahabagin naming Panginoon, maraming salamat po. May pangako kang kayo'y muling babalik. At sa iyong pagbabalik, Panginoon, isasama mo kami at igagawad mo sa amin ang pagbibigay mo ng iyong pagpapala at gantimpala. Panginoon, turuan kaming magtapat. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag maglamig ang aming pananampalataya. Turuan kaming tumingin sa dakilang araw ng iyong pagbabalik. At kung darating ka na, Panginoon, sama mo po kami sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpalain po tayo ng Panginoon.